Ayun. So, good evening guys. Ngayon po ay Tuesday, October 21, 2025. So, 9 days na lang. Patapos na naman yung October natin at ayaw pa rin gumalaw ng market natin. Medyo nag-sideways lang siya. Red pa rin yung candle natin. So, nag-close tayo na 6,093.53 and nag-gain naman siya 0.16%. And meron siyang, ayun, pampalubag loob. Meron tayong 231.58 million net foreign buy. So, nagkakaroon na yata ng ng distribution yung mga mining stocks natin. Kasi karamihan sa kanila, so pag-usapan din natin sila ngayon, karamihan sa kanila is laglagan. Ayan. So, puro negative yata itong pag-uusapan natin. So, madugo yung mga movers natin last time. Yung blue chips natin, meron pa rin bumabagsak eh. Ayan, si Ali, minus 2%, si Pure Gold, minus 3%. So, meron pa rin mga bumabagsak. So, hindi pa stable yung yung blue chips natin. And ngayon, sinabayan ng mga laglagan ng mining stocks kasi drop yung index nila, di ba? So nagsiso yung yung galawan ng gold prices natin. So sa global market, yung ewan ko ba't di markado si gold, yung futures ng US market pababa. So nagda-drop siya. Pero nung kahapon is malakas yung US market natin. So pero yung closing ng Europe at saka Asian markets, majority sa kanila is mas maganda ng konti yung galawan. So ngayon, ang laglagan doon sa bandang cryptos. Ewan ko. So nagkakabusan doon at baka bumagsak pa ng 100K level si Bitcoin naman. Ayan. So nawala yung bounce. Isang araw lang na bounce and then umalis na ulit yung mga traders sa cryptos natin. Okay? So ito yung pag-usapan natin sa mga trending stocks. So nauna sa listahan si Macro Asia, yung mga winners natin, hindi ganun kalaki yung galawan. So nag-up siya ng 5% and meron siyang 8.67 million net foreign buy. So natuloy na yung breakout ni Macro Asia. Silipin natin yung pinaka-next na resistance. Next, si PHA. Oh, drop to. Negative 12.16%. So, grabe talagang trap yung yung market na rin. So, akala mo hindi na babagsak yung mga high flyers. Pero tingnan mo, laglagan sila. Negative 597.65K net foreign sell. Tapos si OGP, nag-drop ng negative 6.75%. So, nag-breakdown na sa mga moving averages. Meron siyang 1.95 million net foreign buy. PXP, ito rin, nawala na yung hype. Negative 7.02%, meron siyang 114.29K net foreign buy. So talagang take profits pag kailangan mo take profits. APX minus 2.26%. Ito, laki ng foreign sell. 18.89 million net foreign sell. And then sinama natin si BRIP dito sa listahan natin kasi nag-drop na naman siya. 11.67%. So ang pangit ng mga stocks ni Mr. Villar. Okay? So yun po yung pag-usapan natin. Medyo mapula yung mga nakuha natin na stocks. Ayan. So disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin. As usual, yung ating review is for education purposes lang. So wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasing risk na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And follow mo lang po ako dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Subscribe ka lang para updated ka sa reviews or kung gusto mo join ka dito sa trading group naman natin. Okay? So yung mga nakasubscribe, maraming salamat po doon sa mga usual na viewers ng market. Nag-aral ka ba ulit? So company reviews, Maynila 15 pesos na. Dati sabi ko is 20 pero binago na naman pala nila 15 pesos. Profit or loss sa market, mga sample trades, mga basic indicators, technical analysis, fundamentals yung mga risk management, and PSC stock market studies naman, mga learnings po sa market. And then follow mo din po ako dito sa ating Palawi Trader, Crypto ko to, para sa mga play to earn games and cryptos. Social media, Facebook account na Palawi Trader para updated ka sa post or dito sa Facebook page. Tapos sa Twitter, Bodegatic pala, yung mga news natin. Nakalimutan ko buksan. And then sa Twitter, ayan, finally may summary. Si Philippine Stock Exchange ba? Masipag si si PSE kapag net foreign buy. So net foreign buy naman tayo, 231.58 million. At ang gainers is
Nandito sa services sector, 1.1% at saka industrial, 0.38%. Pero laglag na malakas si mining stocks natin. Ayan, puro profit taking. Negative 2.96%. Ayan, unahan na lang. Tapos mamaya bigla na mag-upsurge yung ano, no? Napaka-volatile yung ano, mining stocks natin. So ito yung closing natin. Okay, so mas marami yung ano verde tayo pero mas marami yung laglag. So LTG minus 3.77%. Bumigay na si LTG plus pabagsak minus 3.72%. Pure Gold minus 3.47%. Si SCC kinain na yung ano. Wala pa yung dividends pero kinain na niya. Negative 2.94% and Aboitiz minus 2.4%. So ngayon, umakyat si GGS, pa-breakout to. Plus 3.75%. ICT plus 2.04%. Meralco 1.93%. Converge 1.76% and Monde 1.56%. Okay? So mas marami yung mga nalaglag na blue chips. Foreign funds bought. AUB, BPI, East West, PSE, Alter, FPH, Meralco, SCP, DNL, Jollibee Keeper, AC, Aboitiz, Costco, A-REITs, Robinson Land, SMPH, Apollo Converge, dito, ICT Mac, STI, Bloom Plus, Wilcon, ATLCB Nickel at saka si OGP. Okay? So ito naman yung mga binenta, foreign funds sold, BDO, China Bank, Metro Bank, PNB, ASEAN, AP, Manila Water, CNPF, Emperador, FB, IMI, AGI, DMC, JT Cap, dami. Ali, Philrich, Meg, MRC, Globetel, Cebu, Pure Golds, Robinsons, Retail, PHA, APX, FNI, at saka PX. Ayan, binibenta na yung mga mining stocks talaga natin. Okay? So, yun close. Antbac GCash is reportedly planning to delay its IPO until second half of 2026. Ayan, nagpapataas pa ng presyo. Noong alas 6 ng umaga, ICT ang winner at saka si GGS. EEI acquired First Orient Ventures for 2.8 billion to expand real estate and infra capacity. Ayan, hindi yata pinansin si EEI. Mga around 11, so GGS pa rin yung malakas. Pure Gold at saka Plus yung lumalaglag. Tapos nung alas 12, second half, GGS talaga at Meralco yung winners and then Pure Gold at Plus pa rin yung losers dito sa market. Okay? So Megawide has secured 1.2 billion contract to develop the Baguio City Integrated Terminal. Ayan. So gaganda na yata yung terminal ng Baguio. Ang alam kong terminal nila nung kapanahonan ko sa Baguio, si doon sa may malapit sa BCF, di ba? Baguio City Foundation o College Foundation. Eh. So, maliit yung nila doon. Terminal. Ewan ko to. Mukhang bago na yata to ah. Okay. Meralco, co-committed 100 billion capex for 1.5 kilometers underground grid lines. Okay. Tapos Maynilad, so 15 pesos. Mga movers kanina. Alas 6, yan yun. DMC, meron naman pala dividends si DMC. Oh. Will pay special cash dividend. Kailangan, ang liit. Ayan, dismay yata yung mga traders kay SCC natin. 0.48 pesos per common share. Wala yatang kita si SCC. Share buyback, OPM Meg, Maynila, 15 pesos. SCC, ito yung dividends. Pero wala, bumagsak na rin siya, di ba? 33 pesos na lang yata si SCC. Emirates co-filed 8 billion capital stock hike to fund township assets acquisition. Okay, Maynilad, BSP, of payment surplus. Marlica clarified its focus on long-term infra and energy investment. Converge expects its international cable system became operational by the end of 2025. Consoji Semirara Mining Boss 2025 payout to 13.8 billion. Okay. Pero hindi natin ramdam. SPNEC, Miraco plans to pursue nauntog si SPNEC re-IPO for its renewable energy arm. Okay. So, tanong ko nga sa kanya, magkano? Ayan. So, syempre, yung susundan natin yung fair value niya na SPNEC.
So, though kagabi malakas, ano ba tong index policy change na yan? Okay. So, yun lang yung mga balita natin dito sa market. Patalastas ulit. So, yung patron natin sa mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine market, sali lang po kayo dito sa patron natin. Okay? So, double check na lang po. So, tingin tayo dito sa galaw ng market. Ganun pa rin. Hindi nagbabago, no? Pero good sign, may good sign naman. Andap-andap na good sign. 231.58 million net foreign buy yung market natin. So, hopefully, catalyst natin yung bukas. So, 0.16% and 6,093.53. Okay. Pero ako, ito pa rin. Downtrend pa rin. Nagbago na, shift ng konti yung pagka-downtrend. Pero overall picture is downtrend pa rin si market natin. So, di ba sabi ko sa inyo, ako nag-expect talaga ako ng double bottom kung hindi papasok yung mga billion-billion na lumabas dito sa market natin. So, remains to be seen. Hopefully, mali tayo. Pero kung net foreign sale ulit tayo bukas, alam mo na. Ayan. Okay. So, RSI, lumalaban. MACD formation. Okay. Uptrend yung MACD niya, no? Pero yung RSI hindi pa masyado maka-breakout sa RSI 50 levels natin. Okay. So, ito yung mga winners. Yung may volume lang. So, Macro Asia yung nakita ko na nauna. Tignan natin kung tutuloy yan. 5% up. Si pa, Double Dragon, 4%. GGS, 3 point, mga big caps, no? 3.75%. Tapos si Robinsons Retail, 2.42. Nagbabalikan na sila. DNL, 2.17. Kaya lilit ng galaw. Tapos si Vita, 1.82%. Lumalaban si Vita Rich, ha? Converge, 1.76%. Oh, bumalik na si ano. Converge. Okay. So, sa losers, diba losers natin, may volume na nga. PHA, ayan na, nang ipit na. Minus 12.16%. Tapos, sagad na pala yun, ha. Pati si Home, oh, nag-drop din, oh. 9.52%. Sino pa? PXP, minus 7%. Ayan na. MA20. OGP, minus 6.75. Breakdown. Si Shell PH, ito, trap to. Minus 5.47%. SCP, okay, lalim na pala ni SCP. Minus 4.99. Asan na si Maharlika? Si Plus, pabagsak. Minus 3.72. MRC, okay na niya yung breakout candle. 3.57. Negative. Pure Gold, daming drop pa. Minus 3 point. Lalim ni Pure Gold Minus 3.47. No? Nag-peak tapos biglang oversold. And then si ABA, minus 3.37%. Okay? So yun po yung mga movers, losers, and winners sa market. Silip tayo ng konti dito sa global markets. So, okay kagabi pero mapula yung futures ng US natin. So, based dito, minus 0.09 si S&P futures. Dow futures, minus 0.09. Nasdaq, minus 0.13%. Okay? So, European stocks, may konting mix. May mga mapula, pero kami yung berde. And Asian stocks, ayan, nagberde lahat. O, meron din mapula. Okay, pero mas marami yung berde sa Asian markets. Crypto, nako. Sabi ni Jack Dorsey, yung founder ng Twitter, hindi daw crypto si Bitcoin. Okay, pabagsak siya. So, Bitcoin, 108K. Lalaki, 4% na naman. 7% yung laglagan. Ethereum, 3.8K. BNB, 1,072. XRP, 2.4. Ayan, sale na sila. Sol, 185. Tapos si Dodge, minus 4% yung drop. Dami Bakit kaya laglag sa crypto? Ayan. Yung gold. Silipin ko muna yung gold price bago tayo pupunta sa trading stocks. Ayan, nag-drop din siya 2%. Pero nung kahapon, nag-up pala siya. Ayan. So, sinundan siya ng okay, profit taking na siguro. So, laki na rin kasi ng ginalaw ni gold. Okay. So, pag-usapan natin yung ating trending stocks. Okay. So, unahin natin si PHA or rather, but si PHA nasa isip ko. Macro Asia.
So ito yung nag-breakout kanina sa mga big caps pa to. Mid caps na stocks natin. So meron natuloy yung breakout natin no dito sa 4.64. So in-expect ko magre-retest tayo dito sa dito sa 5.18. So ito yung pinaka-range na sinusundan natin sa kanya. Tignan natin kung mauntog siya bukas o for the coming few days dito sa 5.18. Ayan, natuloy na rin yung ano. Nakailang araw ano din siya, di ba? Higher low formation. Pero hindi na nagpo-push yung breakout natin. So ngayon lang siya nagkaroon ng breakout. Parang sagad na yung ano, yung peak ng candle natin. Ayan. So dahil diyan nag-overbought siya ng konti, 71.32. So bumalik tayo dito sa bull side ng RSI level natin. Yung MACD formation, di pa masyadong malinaw pero uptrend yung pinaka-price action natin sa kanya. Okay? So tignan na lang natin bukas. Catalyst wise, wala naman. Wala tayong catalyst, no? Wala. Yung lumang catalyst niya, and pangit pala yung earnings niya, minus 19%. Dati meron siyang investment na ginawa. So nakalimutan ko yung ano, kung ano yung investment na yun, ay paki-comment na lang. So nag-close siya 4.83 up ng 5% and meron siyang 8.67 million net foreign buy. Ayan. So in-expect ko baka umabot tayo dito na 5.6 kung matuloy-tuloy si Macro Asia. Next, ayan na. Puro laglagan na yung mga pag-uusapan natin. Next, si PHA. Wala kasing masyadong ano mover sa market natin. Ayan. So nag-peak na yata to si PHA. So bukas na yung finality niya kasi nagre-retest siya dito sa support area niya. Yung pinaka-next na support natin, MA9. So hanapin natin na. So binaba ko na yung resistance. Yun yun, yung 0.37. Last time, 0.4 yung tina-target natin pero ayaw niya. So meron tayong support dito sa MA9 around 0.28. Ayan. So bumalik siya ulit dito sa non-bullish side. Okay, nawala yata yung volume natin na 5.44 million. So nag-close siya 0.3250, negative 12.16% and meron siyang 597k net foreign sell. Okay. So bullish yung yung galaw ni rather bullish pa rin yung RSI niya pero pa-drop naman yung price action natin. So siguro pag nag-bounce yung mining, sasabay din tong si PHA natin. Okay? Speaking of mining, next OGP. So breakdown na ba to o pahinga lang si Kasi ito yung first time niya na below RSI 60 yung galawan kasi last time ang lakas ng galaw. So siguro makapagpabalik lang ng price action ni OGP, syempre yung ating global market prices. So ang support niya mas okay. Pwede yan support pero medyo kasi solid yung red candle tayo. So anyway, in-expect ko meron siya retest dito sa 26.8. Tignan na lang natin kung matuloy diyan, may pagka-bearish yung MACD formation natin. So yun na, yung catalyst natin is nag-pullback yung gold prices. 29 yung closing, negative 6.75% and 1.95 million net foreign buy. Okay? Next, PXP. Kala ko pa naman, babounce na si PXP natin. Ayan, naudlot. Fibonacci. Tingin tayo kung meron. Ayun, sakto. Sumalo ka pa kanina, baka mag-bounce bukas si CPXP natin. So currently nasa 0.6718 Fibonacci CPXP. Tingnan natin, support level din naman yan. Okay, yan yung pinakamagandang bounce area niya pag meron pa. Pag meron pa talagang bounce si PXP natin kasi malapit na rin siya mag-breakdown below ng RSI 50. Ayan. So, bakit kaya? Hindi natuloy yung na ito. Na-hype lang ba to? Okay. Normally, nanunundo naman. Kaya lang, gaano katagal, no? Ito yung huli niya, March. And then, nanundo siya is around October. Siguro kung may balita ulit yan, possible yan, mabuhay ulit si PXP. So, nag-close sa 2.65, negative 7.02%, and meron siyang 114K net foreign buy. Okay, next, APX. Ano ba itsura ni APX natin? Okay, nagbe-breakdown din. Ayan, ingat tayo. Nagbe-breakdown yung mga mining stocks pero
lumalaban pa naman yung ano, di ba, pinaka gold price. So meron siyang support dito sa around 10 pesos. Sagad natin, no? 10 pesos. Pinaka-support, ayan. Solid yung red candle, kaya watch out na lang. So, sabay-sabay naman to magre-rebound kapag nagkaroon ng rally ulit yung mga mining stocks. Pero sa ngayon, as of now, meron siyang obvious na bearish divergence ng price action. Okay. Profit taking day para sa mga APX holders. So, nag-close 10.4 minus 2.26% and meron siyang 18.89 million net foreign buy. And then, lastly, si B-Rate. Kung napag-iinitan yung ano may rather Villar stocks. Ano nangyari kay Prick? Taglata. Silipin natin. Okay. Hindi naman gumalaw pero watch out na lang. So, tinamaan si Villar rates. Negative 11%. Nako. Uy, 14 RSI. Nangangamoy bounce na yata si Pirit natin. Okay, tama, okay naman yung dividends eh. So, yun lang talaga yung sentiment sa mga Villar stocks. Kasi pati si Home, di ba? Kung napansin nyo, yung price action niya, nag-drop din siya, negative 9% din siya. So, mainit. Mainit yung mga Villar stocks. So, support level, meron ba? Wala na, no? Ito yung IPO price natin. No? Okay, sabi nila, mas mataas daw yung dividend yields. Pero mas malakas naman bumagsak yung price action. Lugi pa rin. Di ba? Kahit nag-invest ka ng for dividends lang para kay B-REITs natin. Okay, so breakdown ng support sa 1.2. Naghahanap siya ng, kailan ba to? Reverse Fibonacci. Kaya ba? Baliktad eh. Okay, baliktarin natin. Hindi kaya ng baliktad. Paano ba gamitin ng baliktad yung Fibonacci natin? Okay, anyway, bad market. Pero malapit na siguro to technical bounce yan. Si B-REITs. Ayan, ito magandang abangan kasi sagad na sagad yung price action. So 1.06 close, negative 11.67 and 331K net foreign buy. Okay, so yun lang yung mga nakita natin. Okay. So kahit pa paano may good sign naman si Philippine Stock Exchange natin. Hopefully mag-rally naman siya November, December kasi may konting pasok na siya. So abangan natin yung mga 300 billion, 500 and then pag may mga 1 billion na then okay na pa-recover na yung market. Pero pag wala pa rin, net foreign sell pa rin bukas, sideways pa rin yung in-expect ko. And then worst case scenario, double bottom tayo sa 5,800. Okay po, so yun lang muna yung ating review for today. As usual, bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabra Trader na YouTube channel. Diyan ka lang sa group, guys. Kung gusto mo ng guide, crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Twitter, Bodega Peak, and Patreon. Sa mga gusto ng guide sa trading market, sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang, maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.